Magandang umaga po, tanghali, gabi, madaling araw sa atin lahat. Kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Umpisahan natin. Ito pong, ito pong talakayan po ng isang sinasabi pong congressman ng Maynila na si Atras Abante raw po. At ito pong isang analyst po yata ito o isang vlogger na talaga po ito nakikita po ni Kamanong talagang matagal na po itong kritiko rin yata ng pamilya Duterte at wala po rin yatang nakikitang kabutihan po ito. Itong analyst na ito o vlogger na ito sa YouTube mga katambay, si Christian Isguera mga katambay. Kasama niya po ang sinasabi pong Atras Abante ng Maynila mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ang kanilang talakayan mga katambay. Umpisahan na po natin. Sa testimony po ni Colonel Garma, so in-identify niya na talaga si dating Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Do you think it's time for them to show up sa Quadcom hearing given the gravity of the accusation? In fact, pinangako naman po ni dating Presidente Duterte na he is willing to appear before the Quad Committee if he is invited. Sabi ko, yes, we are going to invite him. Ako na po ang nagsabi sa Quadcom. Imbitahin natin siya. So dadalo naman siya. Sabi niya, if we will be asking educated questions. So, isinisiguro ko naman sa ating Pangulo na he will be asked educated questions. Ang nais ko lang sa kanya, huwag siyang magmura sapagkat hindi educated yung pagmumura niya. Teka, so technically, invited na po ba siya? We will invite him, actually. Hindi pa siya niimbitahan ngayon, but we're going to invite him. Kung hindi po sumipot, kasi alam niyo naman po yung personality din ng presidente, sasabihin, ito gagawin niya ngayon, pwedeng sabihin, nagjo-joke lang ako. And I think yung binanggit niya, sarcastic yun, patama sa inyong mga kongresista. Na kung magpapakita siya dyan, you better ask educated questions. Totoo yun. Well, that is his word against him, no? Kung talagang magpapakita siya o hindi. Kung sasabihin niyang joke na naman ito, ewan ko lang, mapapaniwalaan pa ng taong bayan niya. Pero there are a lot of things that he ought to explain. Sabi ko nga kay General Bato, instead of trying to explain yourself in the media, why don't you face us? Sapagkat sabi ko naman oo, merong interparliamentary courtesy, no? Pero kami mga congressman, pag inimbitahan sa Senado, nag-a-appeal kami. Nag-a-appeal po kami. So therefore, siguro itong mga senador na iniimbitahan namin, hindi naman sila aming inaakusahan. But they're just invited to be able to clear the air and to be able for them to explain themselves. Sabi niyo, kung sakali magpakita nga si former President Duterte sa Quadcom, ang request niya na huwag siya magmura kasi hindi yun educated. Wag lang. Paano kung magmura? Kasi, di ba, dire-diretso yung bunganga niyan eh. Are you ready for his insults? Pag nagmura siya, I think I'm going to rebuke him on that. Okay. May record na kayo niyan eh. No? Hindi niyo pinapalampas. Hindi Baka matrigger na naman kayo. Ha? Baka matrigger na naman kayo. Baka, alam mo, talagang ganun matitrigger na naman pero alam mo, palagay ko, alam naman ng taong bayan, dapat pa siyang magmura sa amin? Oo. O ako naman, dapat ko ba siyang i-review na isang sala na i-request Mr. President, huwag ka na magmura sa amin dito. Oo. Tapos na ang termino mo, binagbiya ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo, no? And we cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, that is a point of ang tawag doon, parang islander na yan sa amin. At saka contemptible yun, di ba? Kung nakakapag-contempt kayo sa hindi sumisipot, lalo pa siguro imumurahin kayo. That's right. Totoo yun. Kaya pala, i-clarify ko rin po, no? Kasi nung dating nagpakita dyan si Sara Duterte, the first time ko maka-encounter, no? Nung pinapanood ko po yung pagsipot niya dyan sa hearing, pinapalitan niya yung
presiding officer ng budget hearing, kine-question niya yung rules. Kunwari ba mag-appear si dating Pangulong Duterte, pwede ba niyang gawin po yun? At pwede ba siya mismo magtanong doon sa kanyang mga accusers? Because I don't know, no? As far as I know, sa rules po ninyo, ang resource person hindi pwede magtanong, hindi po ba? Hindi po. We have to follow the rules. We have to follow it. Okay. Kung mag-a-appear po si Bato at saka Ayan po mga tambay, nakita nyo po. Paano kayo pupuntahan ng dating Pangulong Duterte una-una? At kung pumunta man ng dating Pangulong Duterte dyan, alam niya po Alam niya po ang mga politiko, ang mga politikong pulpol, at ang mga politikong korap, at ang mga politikong pang-interest lang ang iniintindi. Alam po ng dating Pangulong Duterte, alam niya ang klase ng mga politiko. Di ba? Alam po ng dating Pangulong Duterte ang klase po ng politiko sa ating bansa. Kaya nga po nakapagmumura yan Dahil nga po siya nakikita niya ang sistema ng politiko sa bansa. Di po ba? Ang mga klase nito. Di ba? Laganap ang korupsyon. Di po ba? Tapos meron pong isang pastor po yata ito mga tambay. Pastor. Talagang nakita niyo naman po kung magsalita po ang pastor. Pinagbigyan na daw po nila ng 6 na taon ng Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte, na nagmumura. Di ba? Ganun po talaga mag-expression dahil ang dating Pangulong Duterte, di ba? Kahit nung mayor pa, lalo na pag nakikita niya ang Pilipinas, ang bayan niya na minamahal ay kinakain po ng korupsyon, droga, krimen. Hindi ka ba makapagmumura nun? Tapos makakita ka ng mga congressman, mga politiko na sangkot sa narcolis. Hindi ka ba makapagmumura nun? Congressman Abante, pati mga judge, sangkot, politiko, mga generals, di po ba? Talagang mamumura ni dating Pangulong Duterte. Baka nga alam pa. Baka alam ni dating Pangulong Duterte ang mga karakas nyo dyan sa institusyon ng Kamara. At may alam din po dyan na napakalaking korupsyon ang dating Pangulo sa institusyon nyo, Abante. Dahil mismo ang dating Presidente, hinahamon kayo ng open the book. Buksan natin ang libro nyo, pati siya. Di po ba? Tapos ngayon, kukumbidahin nyo. Tapos ayaw nyo na magmumura ang dating Pangulong Duterte. Pag nakita niya ang pagmumuka na alam niya na ito hindi gumagawa na maganda sa gobyerno, mamumura talaga ni dating Pangulong Duterte na siya nagsakripisyo, binigay niya ang kanyang kalakasan sa gobyerno para tumino ang ating bayan. Lalo nung maging presidente siya, 6 na taon, tumino ang ating bayan. Natakot ang mga drug addict, natakot ang mga drug lord. Ang laki ng pagbalda ng mga NPA sa ating bansa, nabalda sila. Di po ba? Tapos, meron po isang politiko na kala mo ubod ng galing na ano ang ginawa nito sa Pilipinas. At ito po isang analyst po yata ito, o vlogger na si Christian Isguera. Bastos din po sa dating Pangulong Duterte. Bastos din po kung magsalita at kung magkomentaryo, mga tambay. Walang galang sa dating presidente. Talagang tinitingnan po nila yung pagmumura, mga katambay. Mas gugustuhin na ni Kamanong yung politiko na nagmumura na napakaraming ginawa sa bayan. Dahil nagmumura siya, dahil nakikita niya ang bayan nilalamon ng narcolis, mga politiko, mga huwes, di ba? Mga kapulisan, sangkot sa droga, krimen, at kung ano-ano pa. Di ba? Mamumura mo talaga pagka ganitong klaseng gobyerno at mga politiko, mga congressman, ang makakaharap mo sa institusyon ng Kamara. Di ba? At paano po ito paano po ito rerespetohin ni dating Pangulong Duterte? Katulad po ni Abante, mga katambay. Ano po ang credential nito? Ito po matagal na po itong politiko at ito po pastor, mga katambay. Pero yung pinapastoran niya sa taga Maynila po ito. Yung pinapastoran niya at pinaglilingkuran niya sa Maynila, ikumpara mo sa Davao, pinaka-worst sa buong Southeast Asia, nasa index numero 1, laganap, number 1 sa krimen, sa droga. Isama na natin di umanong korupsyon, mga katambay. Ipagmamalaki ng isang congressman
na isang pastor, taga Maynila. Credential mo, number 1 ng Manila sa krimen. Tapos, yung napakagaling na presidente, sinisiraan nyo, tinatamnan nyo ng mga issue dahil napakalakas na politiko. Pinupolitikan nyo ang isang Duterte dahil ayaw nyo makabalik na. Dahil lahat ng mga sinasabi po natin, mga buffet, di umanong korupsyon, hindi nyo na magagawa. Di po ba? 6 na taon, na hirap kayong mangurap, di umano, sa dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, yata, unlimited, mga katambay. Unlimited sila ngayon. Dahil natuklasan na rin po ni Vice President Sara Duterte, di ba? Ang napakalalaki pong extraordinaryong ginagawa po ng 2 tao, 2 congressman sa paghawak ng pondo ng bayan, di ba? Ang speaker at ang saldico, di ba? Kaya gagawa ng paraan yan, mga katambay, pabagsakin ng mga Duterte. Yan yung sinasabing madalas ni Vice President. Demolition job, political harassment. Pag nakabalik na sa iyo ang kapangyarihan, at syempre po, sagana ka sa pera, may droga pa raw, ayaw mo nang mawalang muli sa'yo ito. Kapangyarihan, pera, may bonus pang droga. Di umano. Di mo mga katambay? Kaya itong si Abante, mga katambay, hanggang dyan na lang po ang gagawin niya. Hanggang media mileage, sa social media mileage, kasama po ang isang hindi natin malaman kung ito po'y may sakit na hepa at dilaw na dilaw po yata. At ngayon po ay nagpapapula, di umano, ang isang Christian Isguera, mga katambay, na talagang ibang-iba. Pero halos lahat po ng ini-interview nito, puro may patama po Puro may patama po sa mga Duterte, mga katambay. Ito po si Christian Isguera. At hindi naman yata ito nababayaran. Hindi yata ito kasama sa payroll, yung sinasabi po ng Mamang Kalbo, na marami po daw na binabayaran po, na lalo daw po sa YouTube, sa social media, nababayaran daw po. Meron pa nga sinabi yung mga ating subscribers ni Kamanong, milyunan daw po. Milyunan pagka ikaw sikat na vlogger. Mga katamay, malaki raw bayad. Kaya pala ngayon, makikita mo sa social media, napakarami po. Ubod ng dami ng vlogger ngayon na bagong Pilipinas, mga katamay. Isang damukal po na vlogger po ngayon na wala po silang nakikitang pagkakamali ng bagong Pilipinas. Wala pong korupsyon sila nakikita. Kahit gamunggo na korupsyon. Hindi po. Puro Duterte lang po nakikita nila. Yung Duterte na hindi na Pangulo ang nakikita nila. Pero yung Pangulong Marcos na Pangulo, hindi nila nakikita. Napakalinis. Di ba? Napakalinis sa lahat ng bagay. Pati po itong si Abante. Gigil na gigil po nilang imbestigahan ang dating Pangulong Duterte. Pero ang Pangulong Marcos, wala po sila. Ni isa na gustong imbestigahan. Mga korupsyon, flood control, issue sa droga, nada, mga katambay. Kaya alam mo talaga mababasa mo ang kanilang layunin, di ba? Kaya nga hindi malayo talaga na ang dating Pangulong Duterte, mapagmumura talaga sila, mga katambay. Dahil nga, yung pinaghirapan ng dating Pangulong Duterte ng 6 na taon, sa loob lang ng 2 taon mahigit, nagbalikan na po, na doble na, triple, at mahigit pa sa triple. Bumalik lalo ang droga, krimen, mga katambay. Isama pa natin ang malawakang korupsyon daw na nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo na daw ang institusyon na pinagtatrabahuhan ngayon ng isang atras abante daw po, di umano. May issue rin po ito, mga katambay. May issue rin po ito. Pumuputok din po sa social media ang issue nito ni Congressman Abante dahil napakaganda raw po ng mga kalagayan sa buhay nito. At pati daw po mga sasakyan at mga luxurious na mga gamit, milyon-milyon daw po ang halaga. Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na naging Pangulo ng Pilipinas. Naninirahan pa rin sa simpleng buhay sa Davao.
Ang sasakyan po ay hindi milyon-milyon ang halaga. Samantalang daw po itong si Atras Abante daw po, ubo daw po ng ganda ng sasakyan. Ilang milyon daw po. Grabe raw po, mga katambay. Nagtatanong lang si Kamanong, pwede po ba kayang tanongin ni Isguera ito? Yung kay Congressman Abante? Interviewin din kaya ni Christian Isguera yung mga asset para po malaman ng taong bayan kung gaano kalaki po ang asset ng isang Congressman Abante, yung kanya pong Intel fund din, confidential fund, at malaman din po sana natin kung paano niya po ginagastos ang pondo ng taxpayer sa Maynila bilang siya ay congressman. Di ba? Sana loobin. Pag naging presidente ang ating vice president, una po sana unang imbestigahan ang buong institusyon po ng Kamara at Senado. Kalkalin po lahat ang kanilang intel, confidential fund, at ang pondo, budget na ginagamit po nila taon-taon. Buksan po sana ang mga libro niyan. Sana po, para magkaalaman po mga katambay, kung sino po talaga ang sinasabi po at sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Kung totoo po ba ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ang institusyon po ng dalawang ito, ang Senado at Kamara, ang pinakabulok at pinakaraten na institusyon sa ating bansa. Kailangan pong mabuksan ang mga libro nito, mga katambay. Yung libro, unahin na po ang libro ni Congressman Abante. Dahil po napakarami raw po nito na hindi nakikita at na hindi na nagtataka at bumibilib ang mga Pilipino sa mga nakikita po nila dito kay Congressman Abante, mga katambay. Kaya galit na galit po ito eh. Hindi po ititigil ito. Hindi po titigil. Kung ikukumpara mo sa pamamahala ng mga Duterte, hindi po magugustuhan ni Congressman Abante. Dahil po, pag Duterte po ang naupo, walang korupsyon. Pag po ang bagong Pilipinas nila, buffet po yata, unlimited po yata ang korupsyon. Di ba? Sino magugustuhan ni Abante? Nagtatanong lang po si Kamanong, Duterte o ang bagong Pilipinas nila? Di po ba? Korupsyon, walang korupsyon. Siyempre, doon sa may korupsyon. Dahil sila makikinabang nun, komento na inyong lingkod. Di po ba mga tambay? Kaya, taga Maynila, yung mga nakakapanood po sa atin, mag-isip-isip po kayo, mga kababayan ko sa Maynila. Gugustuhin niyo po ba ang mga ganitong klaseng politiko sa inyong lugar, sa inyong distrito, sa inyong syudad? Naturingan po, capital po ng ating bansa ang Maynila. Pero pinakabulok pong syudad ang inyo pong Kapitolyo. Pinaka-worst po, lalo sa korupsyon at droga. Di ba? At sa krimen, pinakamataas na krimen po. Pero ang mananunungkulan sa inyo, ubod po ng gagaling. Kala mo, kilinis-linis na po at napakaganda po ng ginawa sa inyong syudad. Katulad po nito ni Representative o Congressman Abante. Mag-isip-isip po kayo. Ilang congressman na po nagdaan sa inyong syudad. Ilang mayor na po. Nagkaroon pa po kayo ng mayor na naging presidente. Pero olats pa rin po. Isip-isip ang hanapin niyo pong politiko. Yung katulad po ng Duterte. Ganyan po ang kailangang politiko sa Maynila. Magkaroon po ng disiplina ang tao diyan. Lalong-lalo na po, kailangan po ng kamay na bakal dyan. Dahil grabe po ang addictus dyan. Krimen at korupsyon sa Maynila. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Di po ba? Ikumpara mo sa Davao City. Hamak laki ng Davao City. Napakaraming problema ng Davao City before. Di ba? Mga 1980s, 70s. Di po ba? May mga MPA pa. Ang Maynila, kakapiranggot ng Maynila. Pero mga politikong nagdaan, puro trapo yata, mga tambay. Lahat halos trapo. Walang nakapagpabago ng Maynila. Bulok na bulok pa rin, mga katambay. Bulok na bulok. Ang nababago lang po sa Maynila, yung mga kabuhayan ng mga politiko. Ang nababago sa Maynila. Nagsisiyaman, nagiging bilyonaryo po ang mga politiko sa Maynila. Kaya ang unang nababago sa Maynila, politiko,
hindi ang Maynila, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod. Salamat din po at maraming salamat sa mga nagsusubscribe, like and comment at share, siyempre po. At sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa po, mga katambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.